Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Kinabukasan, isang kahon ang pinadala ko sa opisina ni Santiago Alegre dito sa Makati. Malikot ang mga mata at nakikiramdam ako sa paligid nang makapasok ako. Pero dahil trainee at baguhan ako, ay walang pumansin sa akin hanggang sa makarating ako sa HR department kung saan pipirma ako ng kontrata at i-orient sa trabahong nakaatang sa akin dito sa kumpanya. Tulad nga ng inaasahan ko, ay mga abala ang tao dito, kaya naging malaya akong kumilos ayon na rin sa kagustuhan ko. Malinaw na nakita ko kung paano magtsismisa ng ilang tauhan matapos na mabasa ng ilan sa mga ito ang blog na ginawa ko. I accuse Santiago of stealing my company, bagay na papatunayan ko sa lahat oras na makakuha ako ng tamang pagkakataon at ebidensya na magagamit ko para mapabagsak siya. Lihim na napangisi ako nang makita na hawak ng isang sekretary ni Santiago ang kahon na pinadala ko papasok sa opisina nito. Alam ko na magugulantang siya oras na makita niya ang pasabog na regalo na padala ko para sa kanya at para magulo ko ang buong lugar na ito. Malakas sa sigaw na kanina lamang ay may dala ng kahon para kay Santiago nang lumabas ito mula sa opisina ng amo. Nagtakbuhan kami nang marinig ang sigaw ng sekretary ni Santiago pero malakas ang pang-amoy at pakiramdam ko sa nangyari sa paligid. Matapos ang mahigit isang oras ay pinabalik kaming lahat sa loob sa posting namin. Fake daw kasi ang bomba na siyang kinumpirma ng police inspector na siyang in charge sa security ng kumpanya na siyang nakakasakop ng lugar na ito. Nakakatakot naman pala dito. Kunwari ay sabi ko sa katabi ko sa sales and marketing department kung saan ako naka-assign. Mukhang wrong timing ang pasok ko pre, sabi ko pa. Nabigla din ako lalo na nang mabilis na tumakbo si Miss Ana palabas ng opisina ni boss. Hawak ang kahon na may bomba daw. Sagot nito. Mukhang may kaaway si boss. Magulo rin ngayon kasi ang balita ko. Sangkot umano ang CEO natin sa pagkawala ng dating may-ari nitong kumpanya. Sabad ng babae sa kanan ko. Naku, baka marinig ka ni Gracia. Alam mo naman mahigpit na nakalagay sa memo natin na huwag tayo makialam at magkwentuhan ng tungkol dito. Ikaw Gavin, kung gusto mo na magtagal dito, huwag mong iparinig sa iba ang kahit anong komento mo. Babala ng lalaking katabi ko na gusto niyang tawagin ko siyang team, in short of Timothy. Magsimula na tayo, baka abutan tayo ni boss, mapagalitan at masisante pa tayong lahat. Natatawa na sagot ng babaeng kaharap namin. Palibhasa ay sanay na ako sa trabahong ginagawa ko, kaya naging magaan ang task ko sa araw na ito at paunti-unti na rin na nagsisimula ang mission ko. Iniiwasan ko na mag-isip ng tungkol kay Ellie, lalo na't kahit na madalas na sumasagi sa alaala ko ang maganda at maamo na mukha nito. Parang walang nangyari nang umuwi ako sa apartment na tinitirhan ko ngayon. Nasasanay na rin ako na ganito kaliit na bahay at isang kwarto lamang ang meron. Katatapos ko lang maligo nang may kumatok sa pintuan ng apartment ko. Agad na tinungo at binuksan ko iyon para lamang magulat sa taong bumulaga sa mga mata ko. What are you doing here, Ellie? Formal na tanong ko habang nasa gitna ng pintuan. Mabilis na pumasok ito na walang paalam at matalim ang mga mata na tinitigan ako ng makalapit. Anong ibig sabihin ng mga to, Gavin? Tanong ni Ellie sabay hagis sa harapan ko na nagkalat na laman ng folder na dala nito. Ikaw ang may dala niyan at nakakaalam ng tungkol dyan, kaya bakit mo sa akin tinatanong? Seryoso at walang emosyon na tanong ko. Hindi ko inaasahan ang susunod na gagawin nito nang tutukan ako ng baril sa ulo. Hindi ko alam kung anong laro ang binabalak mo, pero hindi ko hahayaan na sirain mo ang buhay at pangalan ng daddy ko. Matigas at determinado na sabi nito. Really, Ellie?
Kaya mo akong barilin at patayin para pagtakpan ng bulok na pangalan ng daddy mo? Umiling si Ellie matapos na marinig ang tanong ko. I knew it! Alam ko na ikaw may pakana ng pagkakadawit sa pangalan ng daddy ko sa kumakalat ngayon na mapanirang blog online. Nakasunod ako sa lahat ng investigasyon mo, Gavin. Alam ko ang bawat galaw mo, pero hindi ko inaasahan na isa ang daddy ko sa ididiin mo. Galit na sabi ni Ellie. Wala akong dapat ipaliwanag sa iyo, Ellie. Kung naniniwala ka na ako nga may gawa niyan, siguro mas makabubuti na umalis ka na. Tiim ang mga bagang nasabi ko dahil hindi ko kayang harapin si Ellie sa ganitong sitwasyon. Ang selfish mo. Akala ko okay na tayo, pero pagkatapos mong ipakita na mahalaga ako sa'yo, ay basta ka na lang nawala at ito na ang makikita ko pagkatapos? Namumula na ang mukha sa galit na sabi pa nito. Imposible na ikaw si James Miguel Suarez dahil pinaimbestigahan ko ang pagkatao niya. Paano magiging ikaw siya kung almost 30 years na siyang nawawala? Matalim ang mga mata na saad ni Ellie. Tama ka. Imposible na nangyari iyon. Pero naisip mo na ba na maraming posible ang naging imposible pero nagkatotoo? Tanong ko. Don't play games with me, Gavin. Hindi mo ako mapagtataguan dahil nakasunod ang mga mata ko sa bawat kilos mo. Nalukot ang mukha na binalingan ko si Ellie dahil ibig sabihin lamang nito ay totoo ang hinala ko noon pa. Nakita ko ang sasakyan ni Ellie sa mga lugar kung saan ako nagpunta matapos ang interview ko sa negosyo na hawak na ngayon ni Santiago. Iba na ba ni Ellie ang hawak na baril at seryoso ang mukha na nilapitan ako. Tigilan mo ang daddy ko, Gavin, dahil walang maiidulot na maganda ang ginagawa mo. Mahina pero narinig ko ang sinabi niya. Bakit? Anong gagawin mo, Ellie? Oras na malaman mo ang totoo sa mafia at kriminal na tatay mo. Madilim ang mukha na tanong ko. Kilala ko ang daddy ko. Hindi siya papatay ng taong walang laban at mabuti ng walang dahilan. Pero sa ginagawa mo, binigyan mo siya ng pagkakataon na mangyari nga sa iyo ang mga bintang at sinasabi mo. Sagot ni Ellie. Ang tatay mo ang nagpapatay sa akin noon, Ellie. Kasabwat ang mga kasosyo namin para makuha lahat ng yaman at ari-arian ko na ngayon ay nasa pangalan na nila na magpapatunay kung paano nila ninakaw mula sa akin matapos patayin ako. Panay ang iling ni Ellie sa harapan ko na hindi makapaniwala sa revelasyon na sinabi ko. Papatunayan ko sa iyo na walang kinalaman dito ang daddy ko sa sinasabi mo. Hindi ako naniniwala na kaya niyang pumatay para lamang sa pera at ari-arian mo dahil dati nang mayaman ang angkan at pamilya ko. Paniwalaan mo ang bagay na gusto mong isiksik sa utak mo. Pero hindi magbabago doon ang katotohanan na ang daddy mo ang mastermind ng pagkamatay ko noon. Nanliliit ang mga mata na pinakatitigan ako ni Ellie habang umiiling. Tanggap ko na iniwan mo ako, pero hindi ko hahayaan na sirain mo ang reputasyon ng daddy ko nang dahil lang sa akusasyon na kahit na sino ay walang naniniwala sa'yo. Paanong pinatay ka? Tapos heto ka? Nasa harap namin buhay na buhay? Malayo sa itsura ng taong hinahanap mo, nakasosyo sa negosyo ng ama ko noon, kung kaedad lang halos kita. Tandaan mo ang oras na to, dahil ako mismo ang magpapatunay na mali ang binibintang mo. Ayaw ko makipagtalo kay Ellie, kaya hinayaan ko na lamang siya habang nagpupuyo sa galit sa harapan ko. Nawala ang pagiging sweet girl niya ngayon at napalitan na isang mapanganib na babaeng gagawin ang lahat para sa ama na siyang may kasalanan sa akin. He doesn't deserve to be Ellie's father dahil wala siyang kaluluwa at konsensya. Simula nang umalis si Ellie, hindi ko na siya nakita ulit. Part of me, sobrang malungkot ako sa hindi ko malamang dahilan. Pero mabuti na iyon para hindi siya konektado sa akin oras na balikan ako ng mga kalaban ko. Anak siya ni Colin Madrigal, ang main suspect sa krimen ng pagkamatay ko. Sa huli, matimbang pa rin ang dugo dahil pinatunayan iyon ni Ellie matapos na hindi niya paniwalaan ang sinabi ko. Kung sa bagay, sino nga ba ang maniniwala na ako pa rin si James Miguel Suarez? Gayong kung pagbabasihan ng taon ay kaedad na ako ng ama ni Ellie.
Walang maniniwala na ako ito, na bumalik at muling nabuhay dahil napaka-imposible nito para sa mga taong hindi nakaranas at walang alam sa ganitong pangyayari. Baliw na lamang ang maniniwala sa reincarnation dahil mas imposible pa ito sa kwento na pinagmula ng mundo. It's 8 o'clock in the evening at ilan na lang kaming naiwan dito sa opisina. Sinadya ko magpaiwan dito para sa susunod na plano ko, kaya nagkunwari ako may tinatapos na report. Alam ko, ngayon na umiikot na ang puwet ni Santiago dahil sa sunod-sunod na bomba na pinadala ko dito sa building, pati na rin sa opisina niya. Naging mahigpit ang seguridad sa labas para sa mga taong gustong pumasok sa building na ito, pero hindi nila alam na ako mismo ang aatake dito sa loob at ngayon na ang itinakda kong panahon at oras. Tiningnan ko ang kahabaan ng hallway papasok sa pribadong opisina ni Santiago bago ko isinagawa ang plano ko. Hinak ko ang system sa buong lugar kaya nawala ng power ng kuryente ang buong building matapos na i-activate ko ang control ayon sa limited time na nakaprogram sa system ko. It's time. Bulong ko saka mabilis na tumayo at tumakbo patungo sa opisina ni Santiago habang kasama doon ang malanding sekretary nito na si Miss Anne. Napapangisi ako na kahit madilim na ay naririnig ko pa rin ang mga ungol ng dalawa nang pasukin ko ang opisina nito. Mukhang hindi natinag ang mga ito nang nawala ng kuryente at sige lang sa kababuyan nila at ipinagpatuloy ang mga kalaswaan. 3, 2, and 1. Sigaw ng utak ko habang binibilang ang segundo sa isipan ko. Isang creepy na voice recorded audio ang nagsimula ng marinig sa silid ng opisina ni Santiago sa gitna ng madilim na silid. What the hell is that? Galit na galit ni sigaw ni Santiago. It's me, Santiago. Malalim na boses na sabi ko. Malakas na kalabog ang sumunod na narinig sa loob ng silid at mabilis na hinanap ni Santiago ang cellphone para marahil gamitin ang flashlight sa lugar. Pero malas niya dahil nakuha ko ito at nasa akin ngayon. Anong nangyayari? Sino kang hayop ka? Oh my God! Halos sabay-sabay na sabi ni Santiago at ng sekretarya nito. I'm back from the land of the dead, Santiago. Malakas na tawa ko ang sumunod na narinig galing sa nakaplay na audio sa silid. Santiago, tumawag ka na ng security, dali! Tili ng babaeng kasama nito, pero inihagis ko sa direksyon ng mga ito ang mga hawak ko kaya lalo silang nagulungtang sa ginawa ko. Aminin mo ang pagpatay mo sa akin, Santiago. Aminin mo. Mahina pero alam ko na narinig ng dalawa ang sinabi ko. Wala akong aaminin. Hindi ako natatakot sa'yo. Sigaw ni Santiago. Hayop ka! Magpakita ka! Tumawa ako ng malakas habang patuloy na naririnig nila ang maladilobyo na recorded audio na dala ko. Count your remaining days, Santiago. Muli ay malakas na tawa ko ang narinig nila matapos sabihin ito. I will always hunt you. Pagkatapos sabihin iyon ay binasag ko ang mga vase na koleksyon ni Santiago na hinagis ko sa direksyon ng mga ito. Habang ginagawa ko iyon ay paatras na tinungo ko ang pintuan at mabilis na lumabas. 5 minutes lang ang kontrol ko sa system at hindi ako pwedeng magtagal doon. Bilang ko ang segundo na itatakbo ko sa opisina na gamit ko, kaya habang palayo ay pinindot ko ang end button ng speaker na hawak ko. Nobody will knows my secret dahil pagkatapos nito alam ko na hindi nila ako panghihinalaan lalo at nagkalat sa hallway ang piraso ng papel kung saan nakalagay ang printed na mga mukha ni Santiago Alegre na nagsasabi na killer ito. Bago bumaha ang ilaw, ay nasa sahig ako nakahandusay. Walang nakakaalam ng ginawa ko at lalong ligtas ako. Umepekto ang gamot na ininom ko, kaya nanlalabo ang paningin ko hanggang sa pumikit at tuluyang nawala ng malay habang nakahandusay sa sahig.
Makalat sa loob ng opisina at basag ang mga monitor dahil kasali ito sa nahack ko sa system na kusang sasabog oras na bumalik ang kuryente sa buong building. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ko, sabay mulat ng mga mata. Nasaan ako? Tanong ko sa nurse na nakita ko sa tabi ko. Nasa hospital ka matapos isugod ng mga katrabaho mo dito dahil nawalan ka ng malay. Sagot nito. Tumango ako, pero muli ay tinanong ko ito para masiguro na walang kahit anong problema sa ginawa ko kagabi. Anong finding sa akin? Muli ay tanong ko. Overfatigue po sir, kailangan mo pong magpahinga ng maayos para lumakas. Magalang na sabi nito. Asa ng doktor ko, gusto ko siyang makausap kung pwede. Sabi ko dito. Sige po, tatawagin ko si doktora. Sagot nito bago muling nagpaalam. Saglit pa ay pumasok ang doktor na sa hinagap mo ay hindi ko inaasahan na siyang makikita ko dito mismo. Ellie? Gulat na bulalas ko nang pumasok ito. Hindi ko inaasahan na siya ang doktor na sinasabi ng nurse na kausap ko. What do you want to know? You can ask me now. Seryoso na sabi nito nang makalapit sa akin. Iniwasan ko na salubungin ang tingin nito nang magsalita ako. Anong findings mo? Mahina pero seryoso rin na tanong ko. Importante pa ba yun? Walang emosyon na sagot nito sabay tingin sa drip na nasa kamay ko. Of course. Salubong ang kilay na sagot ko. Umiling lang si Ellie at nagkibit balikat. May nakuha akong trace na gamot sa dugo mo. At alam mo na kung para saan yun. Doktor ako at hindi mo kayang paglihiman tungkol sa medical records and history mo. But don't worry, safe ka sa akin. Safe ang sekreto mo. Walang makakaalam kung ano nangyari at ginawa mo. Natigilan ako. Anong ibig sabihin ni Ellie? What do you mean? Hindi ko na kailangan ng sagutin pa ang tanong mo. Let's say na pasalamatan mo na lamang ako dahil malinis ang records mo. Pagkatapos sabihin iyon, ay tumalikod na si Ellie at iniwan ako. Marami akong gustong itanong sa kanya kung bakit ganun siya magsalita at bakit lagi ay narito siya sa tabi ko kapag oras na kailangan ko ng tulong gaya nito. Nagkataon lang ba na siya ang doktor ko at dito ako sa hospital na ito dinala mula sa kumpanya kung saan ako nawalan ng malay? Ipinagsawalang bahala ko na lang ang lahat. Ang importante ay ligtas ako at ang sekreto ko. Hindi ko kasi inaasahan na itetest ang dugo ko at matrace pala nila na uminom ako ng pampatulog. 2 araw ako sa hospital at mismong representative ng kumpanya ang nagsettle ng bills at lahat ng kailangan ko. Matapos ang pahinga ay muli akong bumalik sa trabaho ko. Alam ko na ang haharapin ko, oras na pumasok ako, kaya lalong naghanda ako. Good morning Mr. Reyes, pinatatawag ka sa opisina ni boss. Sabi ni Miss Ana sa kabilang linya nang sagutin ko ang tawag nito. Nasa akin ang tingin ng mga osisera at chismosa sa paligid ko, pero taas na akong naglakad dahil alam ko na takot silang magtanong dahil kontrolado ni Santiago ang lahat, pero hindi niya hawak ang isip ng lahat ng narito na alam ko na interesadong malaman ang sekretong tinatago na lalaking tinitingala ng lahat at unti-unting sinisira ko ang pangalan. Sir, magalang nabati ko sa lalaking kaharap ko. Anong nakita mo noong gabi bago ka isinugod sa hospital? Seryoso na tanong nito na akala mo ay maamong tupa sa harapan ko. Boss, matapos pong mawala ng kuryente, may narinig po akong nakakatakot na tunog. Tapos sunod-sunod na sumabog ang mga monitor sa paligid hanggang sa hindi ko na po kinaya ang takot at nagdilim ang paningin ko. Kunwari ay takot na sabi ko. May narinig ka pa bang iba maliban doon? Muli ay tanong nito. Wala na po sir, pero natatandaan ko po ang parang hinihila ng mga kadena sa sahig. Lihim na pinagmasdan ko kung paano naglumikot ang mga mata nito habang sinasabi ko ang bagay na iyon sa kanya. Kahapon, bago ako pumasok dito, ay muli kong hinak ang system at syempre, panibagong pakulo ang ipaparanas ko sa kanila
right after makalabas ako ng hospital at makarating sa apartment ko. Malinis ang trabahong ginawa ko dahil kahit pinakamagaling na IT ang i-hire nila ay hindi nila makukuha ang ghost IP address na gamit ko. Sige, bumalik ka na sa trabaho mo. Sagot lang ni Santiago, saka uminom ng whiskey na nasa ibabaw ng lamesa nito. Lihim na napangisi ako sa nakita ko na stress at tension sa mukha nito. Unti-unti ko siyang papatayin sa takot hanggang siya na mismo ang kusang magbulgar ng sekretong pinakatago-tago niya. The next morning, isang pasabog muli ang inilabas ko na sisira sa pangalan at reputasyon ni Santiago Alegre. Makikita sa video na in-upload ko na ipinadala sa media ang sex video ni Santiago at ng sekretarya niya. Malaking iskandalo ang gumulantang sa mga taong nakakakilala sa kanya dahil sa kahihiyan na inabot niya. Nakamasid at nakasubaybay ako sa lahat na nangyari, kasama na ang patuloy na pagbagsak ni Santiago Alegre. At sa susunod na linggo ko na isa sa katuparan ang pinakamalaking pasabog ko. For the meantime, ginapang ko ang board at inisa-isang padalhan ng mga krimen at iskandalo ni Santiago Alegre. Isang abogado ang kinuha ko na hindi nakakaalam ng identity ko. Isang buwan lang ang palugit ko para mabawi ang kumpanya ko at malapit ko nang makuha iyon ayon na rin sa very accurate na plano ko. Mr. Martin, bati ko sa isang board ng kumpanya. Suot ang isang disguise look at kasama ang abogado na si Attorney Monterrey. Siguro naman alam mo kung gaano kabagsak na ang stock value sa stock market ng Alegre Empire. Gugustuhin mo ba na malugi kagaya ng ibang investor? Seryoso na tanong ko. Kita ko kung paano nagbago ang reaksyon nito, kaya itinuloy ko ang sinasabi ko. If I were you, magiging matalino ako. Bagsak na maging ang ibang investment at unti-unting hinahatak pababa ang mga asset at mga ari-arian na nakapangalan sa kumpanya. Gugustuhin mo ba na lumubog kasama ni Santiago? Matalino ang kalaban ko, pero tuso at higit na matalino ako. I'm a mind behind Alegre Empire success at magagawa ko itong hilahin pababa hanggang sa hindi makaahon kung gugustuhin ko. What do you want me to do? Seryoso na tanong ni Mr. Martin. Siya ang isa sa may maliit na share sa kumpanya, kaya siya ang inuna ko dahil ang mga katulad niya ang takot malugi, bagay na ginagamit ko para laruin ang alas na hawak ko. Ilan na sa board ang nakuha ko at kapag pinagsama-sama ko ang mga ito ay malaki na rin ang share ko, pero hindi matatapos doon ang lahat dahil ginagapang ko na ang mga negosyo ni Santiago na pabagsak na ngayon dahil sa reputasyon nito, kaya sigurado na ibebenta nito sa paluging halaga. Ipagbili mo ang share mo sa amin. Seryoso na sabi ko. Attorney, baling ko sa abogado na kasama ko. Here, just sign it and agree the agreement. Ikaw pa rin ang tatayong board at hindi ka mawawala sa posisyon dahil ikaw ang magiging representative ko sa kumpanya. Gusto ko lang mabawi ang ari-arian ng mga magulang ko. Nagulantang ito sa narinig na sinabi ko at maang na nakatingin sa akin. Who are you? The only heir of the Suarez Empire na kinamkam ni Santiago Alegre. Kaya kung ako sa'yo, pipirmahan mo ang agreement na yan dahil oras na binawi ko ang kumpanya, kasama kayong pupulutin sa kangkungan at mawawalang halaga ang pera at share na meron ka as one of the board. One thing, make sure na wala kang ilalabas dahil kapag hindi ka nakipag-cooperate, pambibiti na sabi ko. Pinagpapawisan ito ng malaking butil sa harapan ko nang titigan ko habang pinutol ang susunod na sasabihin ko. Or else what? Simple, ilalabas ko ang pinaka-tago-tago mong lihim na sigurado na sisira sa pamilya at reputasyon mo gaya ni Santiago. Nakangisi na sabi ko, sabay lapag ni attorney ng picture na nakuha ko. Do we have a deal, Mr. Martin? Seryoso na tanong ko. Of course. Nauutal na sagot nito na mabilis na sinamsam ang hubad na larawan habang kasama sa ibabaw ng kama ang lalaking kalantari nito.
I'm unpredictable genius businessman at iyan ang trademark ko kung saan ako kilala ng lahat ng circle na ginagalawan ko. I deal with my enemy with the power of mind na maging sila ay hindi alam na bahagi ng larong pinaiikot ko. Very good, Mr. Martin. You're smart enough to choose me as your friend and not an enemy. Sagot ko, sabay kuha ng papel na pinirmahan nito. Please, ginawa ko na ang gusto mo. Huwag mo sanang gawin sa akin ang ginawa mo kay Santiago. Hindi ito matatanggap ng pamilya ko at mga anak ko. Nakayuko na pakiusap nito. May isa akong salita, obey me and be my side at safe ang lahat ng sekreto mo. Maging ang pamilya mo, but remember, isang maling kilos mo lang ay sigurado akong hindi lang ikaw ang sisingilin ko, kundi maging buong angkan mo kasama pati lahat ng taong may kaparehong dugong nananalantay sa ugat mo. Matalim na tinitigan ko ito bago tumayo at iniwan ng nanginginig sa takot. Tama lang yan, dahil lahat ng taong nasa paligid ko ay alam dapat nila kung sino at ano ako. Unti-unti kong ipaparamdam sa kanila kung sino si James Miguel Suarez, nagugulantang sa mga taong may utang at kasalanan sa akin. Kung nakalimutan nila ako at ang ginawa sa akin noon, ay ipapaalala ko ng buong buo ang lahat sa kanila. You're next, Santiago. Ilang araw ka nilang magsasaya sa mundo. Ihanda mo na ang inuutos ko. In the next 24 hours, gusto kong hawak mo na si Santiago Alegre at ang mga taong pinahahanap ko sa iyo.